Ayun, nabuo siya. Ganda, eh. 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 Sa video ito, ipapalitan natin ng slim at running signal light itong ating mga Honda Click. Ano nga ba yung mga pros at cons sa paglalagay nito at kung paano yung DIY ng paglalagay nito. Magandang hapon po sa inyo, Moto Arc here, at ngayong hapon nga ay dumating na po yung ating slim at running signal light para dito sa ating mga Honda Click. Pero pwede rin to sa mga iba't ibang klase ng motor, iba't ibang unit. Ang kagandahan pa dito is flexible siya, bukod sa slim siya. Flexible, ayan o. Mamaya papakita ko sa inyo pag naalagay na. Kumbaga, ibig sabihin, pag natamaan siya, parang hindi siya agad masisira kasi parang ano lang siya, magbe-bend katulad niyan, front and rear, side by side. Kung kaya naman kahit sang side nyo sa matamaan, hindi siya agad masisira or mababali. Di tulad kasi sa stock, which yung problema natin pag natamaan, bali agad yan. Kaya naman nilalagyan natin ng signal light protector. Ito actually nakalagay ito sa kanya nung hindi pa naka-carbon yung fender niya. By the way, hindi ko pa na-upload. Upload ko sa niyan yung process ng pagka-carbon. So yun, ngayong naka-carbon na siya, parang hindi na bagay to. Ano, parang hindi na bagay sa pagka-carbon. So humanap ako ng pang-alternative dito, which is yung stock naman natin, all goods naman yan, nagagawa niya yung purpose niya. Malinaw naman siya, visible, pero itong ilalagay po kasi natin is mas malinaw siya dahil mas marami po siyang LED light. Ayan o. At running po yan, ibig sabihin ng running is parang gumagalaw po siya from dito palabas. Ito kasing sa stock natin, isa lang po yung LED light niya, yun o. Nag-iisa lang siya doon, wala siyang kasama. Tapos naka-design lang yung diffuser niya para kumalat yung ilaw na nag-iisa doon. Ayun, no? Isa lang ilaw pero pakalat kasi nasa design po ng diffuser niya or yung cover. Pero ito kung makikita nyo, napakarami ng LED lights. Kung kaya naman mas maliwanag siya. At nakikita ko rin naman sa mga ibang naglagay nito, mas maliwanag nga siya. Mas kita dahil running nga siya. But sa LTO, kung may huli yung ganon, ang pagkakaalam ko wala naman. Kasi kahit mga sasakyan, may mga running light din na signal light, 'di ba? So yun, correct niyo na lang ako kung mali ako, pero yun yung pagkakaalam po natin. So yun, i-review natin 'to kung maganda yung fittings niya dito sa ating mga motor kasi sa pagkakakita ko dahil slim nga ito, mawawala itong cover na 'to. So may part dito na bilog na makikita natin mamaya na mabablanko. Pero maganda naman yung fittings niya sa ibang mga motor na nakikita ko. So yun, ito hindi ko na siya ilalagay para hindi ko na rin lagay ito. Ito na ilalagay natin. So kahit matamaan siya is hindi siya mababali. So yun, turo ko sa inyo kung paano yung pag DIY install nito at tignan natin kung maganda siya sa ating mga motor. About pala sa presyo nito, murang-mura lang, 100 to 140 pesos. Maglalagay po ng link sa description. Murang-mura lang. So 2 pieces na po ito pag in-order. Kung kaya naman darating sa inyo, 2 piraso na. So yun, para mailagay po natin siya, kailangan po natin baklasin itong part na to. Siyempre, plug and play lang naman po ito, alam ko eh. So may tig 2 wire po siya, positive and negative. So babaklasin lang natin yung connector nitong stock natin. So para makita yung wirings at ma-install to, babaklasin lang natin to. May 3 tornilyo po dyan, ayan. Isa, tapos 2, 3. So yun, 2 dito, isa dito. Gamit lang kayo Phillips. Tapos baklasin natin tong cover. So yan, sa mga pang baklas ko, bukod sa mga tools ko doon, meron din akong ratchet na Phillips at saka flat screw. So ito natatanggal to, tas marami siyang bala. Tas pwede nyo siyang ihaba or liit. So if ever man may maliit na space kayong babaklasin, tulad na lang yan, ayan, pwede nyo gamitin to. Pwede rin siyang reverse, pwede nyo ikutin dito yan guys. Ayan, ayun o. Tas meron siyang neutral lang. Mali yung ikot ko kanina eh. Mga tight spaces, okay na okay to. Kahit dito, diba? So all goods tong mga ganitong ratchet. Lalagay ko rin yung link nito tsaka nung tools natin guys kung gusto yung order. Okay na okay pang DIY. So sa pagtanggal nito, yung technique ko dito, hugutin ko muna palabas hanggang sa matanggal yung lock dito sa dulo. Pag natanggal na yung lock doon, which is mahirap lang kasi naka-carbonize sa akin, mababaklas na natin pa ilalim. So yun, baklasado na. So dito sa ilalim, marami tayong wire po dyan. So may mga set of wire po dyan. Meron pang signal light at meron para dun sa plate light po natin. So para hindi kayo malito, ito lang yung hanapin nyo dyan, yung set na to. Itong set na to, itong may orange, tapos
may kadugtong yan or may katabi yan, which is ito. Ayan, set sila. Punta yan dito sa signal light na to. Itong dilaw, huwag niyong pansinin yan kasi dinugtong ko lang yan para dito sa signal light po natin or sa running light po natin dito sa tail light po natin. Kung isang set naman, ayan, isang set siya kasi yun yung pinanggalingan niya, itong isang buong to. Parang sky blue siya tapos green. So itong dalawang set lang yung gagalawin natin. Yung isa doon, hayaan nyo yan sa plate light po natin yan. Trial and error muna tayo or testing. So kunin ko muna itong set na to. Itong set na to na may orange tsaka green, papunta dito sa left na signal light po natin. So para matanggal po yan, ayan, tatanggalin lang natin. Tignan nyo yung may interlock nya, yung hangganan dito. Hilain nyo lang yan. Ingat lang kayo, baka maputol guys. Ayun, dun pala siya. Itong part na to, ayan, nahila natin. Ito yung green. So green to green naman siya. Tapos ito naman yung orange. Orange to orange naman yan guys. Yung orange, ito yung positive. Tapos yung green yung negative. Ayan, so tanggalin muna natin tong dilaw. Which is, ano yan wala yan. Huwag nyo pansinin yan. Wala yan sa stock. So ayan, baklas na natin yung dalawang pares. Orange at green. Ito yung nakadugtong dito sa signal light natin. Yan yung papalitan natin. So tatanggalin natin ito mamaya. Try muna natin siya isaksak dito sa pinagtanggalan natin. Take note, orange tsaka green yan. Positive tsaka negative. So dito sa slim signal light po natin, since pares po yan, parehas naman po yan ng may positive tsaka negative wire. So pwede tayong pumili kung alin yung ilalagay natin sa kaliwa, alin yung ilalagay natin sa kanan. Wala naman po silang specific na paglalagyan. Kasi kung dinugtong nyo siya dito, so dito po siya sa kabilang signal light. So dito po yan. Kung anong signal light yung pinagtanggalan natin, make sure natin, dun din natin ito ikakabit. So yan, meron siyang connector dito. Same sa stock po natin. Ayun kung makikita nyo. Same na same. Ay, ito pala yun. Ito pala yun. Same na same siya. So kung ano yung tinanggal natin, same siya dito. Dalawang wire lang yan. Yung black, yung idudugtong po natin sa kulay berde, which is negative. Ayan na, berde. Makikita nyo dito sa likod. Berde yan. Saksak nyo lang siya dito. Yung itim, papunta sa berde, take note. Ayan, sa pagsaksak, iyon. Magaan lang naman. Tapos yung orange, papunta sa red. Dun sa kabilang pares, same lang din. Sa kabilang pares naman ng natin, wirings, magkaiba lang siya ng kulay. Dun naman sa kabila, sky blue at saka green. Yung green, negative pa rin yun. Yung sky blue, yun naman yung positive. So yung pinagkaiba lang dito sa kabila, yung isa orange yung positive, yung isa blue yung positive. So yun, dahil nakadugtong wirings niya, check natin kung paano siya gumagana. Buksan ko yung engine, yung motor. Yun medyo mabilis siya Tapos compared sa stock, mas malinaw siya guys. Ayun nga, dahil mas maraming ilaw. Yun yung una kong napansin. Mas malinaw siya. Mas visible siya dahil gumagalaw. At mas matingkad yung kulay niya compared sa stock na signal light po natin. So yan yung comparison guys. So napaka slim po niya compared dito sa stock natin. Ito kasi hindi po natin siya magagalaw kahit anong galaw natin. Pag ginalaw po natin yan, bali yung loob niyan. Ito, may part siya na rubber dito. Tapos may part na bakal dito. Pero pag ginalaw po natin to, kasi rubber po siya from dito to dito, slim po siya, nagagalaw natin guys. Ayan napaka-slim, 'di ba? Harap likod. 'Yun. Pero alam ko pala lalakas pa 'to kapag sinindihan yung motor or ni-start yung engine. So hindi ko pa na-start yung engine, guys. Which is normal naman talaga kapag hindi pa na-start yung engine. Medyo mababa pa yung voltahe. Kasi check niyo yung voltahe natin ngayon. 11.4, 11.3. So pag ni-start natin yung motor, syempre medyo tignan natin kung gaganda yung buga niya. Mas lumakas siya. So yan, so far so good. Okay naman po siya. Yung sa iba kong nakikitang problema, parang pumipitik-pitik lang po siya. So para ma-address po yung ganong problema, minsan kasi pag wala sa tamang minor yung motor ninyo, wala sa tamang RPM, parang mag-iiba talaga yung buga niya dito. Pero sa atin, nasa normal RPM, kaya naman halos umabot siya sa dulo. So papakita ko po sa inyo kapag masyadong mabilis yung minor ng motor ninyo,
tignan nyo kung paano magbabago yung signal light po natin. Ayan. Iikot ko yung idle screw natin. By the way, wala yung airbox natin kasi kinakarbon ko ba guys. Tsaka yung tire hugger. Pero yun, bibilisan ko yung menor. Ayan, kita nyo? Ayun yung problema ng iba eh. Kapag masyado mabilis yung menor, parang pumipitik-pitik na lang. Pero pag nasa tamang RPM yan guys, ayan, mapapaabot nyo hanggang dulo yan. So next step po natin, dahil okay goods naman po sa atin, nagustuhan naman po natin yung ilaw niya, yung buga niya, lagay na po natin siya dito. So sa paglalagay nito, sa pagpapalit sa stock, para maayos po natin siyang maikabit. Actually may kailangan lang naman tayong tanggaling bolts dito. Ayan yung bolts niya. Tsaka yung wire, hugutin natin. Mahila na natin to guys. Ang kaso, baka masira yung wire po natin dahil mahirap siyang hugutin, nakaipit. Ngayon, tuturo ko na lang sa inyo kung paano baklasin na itong buong assembly na to. Para maayos ko rin makipakita sa inyo yung pag-install nito kasi baka masira to. Kapag dini-DIY nyo, baka bigla nyo lang hugutin papunta dito. Ayan o. Ayan, baka masira guys. So, huwag nyong gagawin yun, masira to. So, para matanggal itong buong assembly, may dalawang Phillips lang dito. Isa dito, tapos isa dun sa kabila guys. So, pag natanggal na itong dalawang Phillips na to, tanggalin nyo itong 8mm na nandito. Ayan nyo. So, tanggalin nyo lang yung nakaharang dito para matanggal nyo yung nakaharang na yan. May pipindutin kayo dito, tapos sabay angat. Ayan, para mahugot nyo yan. Lumitaw yung nut dito. Nut ba no bolts? Nuts. Tapos, ito yung pinindot ko guys. Pindot, tapos sabay angat. Para malihis nyo. So, ayan, pagkatanggal nitong nut na to, tatanggal tong reflectorizer. Pagkatanggal ng reflectorizer, may dalawang 10mm dyan. So, pag natanggal yun, okay, goods na tayo, maayos na tayo makapagtrabaho. So, yun, tanggalin nyo lang yung tinuro ko. Dalawa dito, Phillips, tapos isang 8mm muna dun. So, pagkatanggal nyan, matatanggal nyo po itong reflectorizer natin. Pagkatanggal ng reflectorizer natin, may dalawang 10mm dyan na yan. Kabilaan yan guys. So yun, pag nalawagan na natin to, medyo kakawala na yan. Ngayon, bago nyo hilain, tanggalin nyo na lahat ng wire dito. So nabaklasin natin yung orange natin tsaka green. At baklasin ulit natin tong isang pares natin dito. Ayan, para sa kabilang signal light naman guys. Tapos, ito guys, para mabaklas nyo yan, may pipindutin lang kayo. Ito yung para sa street light po natin. So ito yung pipindutin nyo para matanggal po yan. Ayun, dalawang kamay ginamit ko para mabaklas yan. So yun, matatanggal na natin to. Yun, baklasado na tong buong assembly natin dito. So yan, dahil kumawala na po siya, ayan, ito yung wire natin kanina, hindi pa pala kumawala. Ito yung dadaanan nyo. Itong part na to, nakasuksok yan dito sa taas. So hilain lang po natin yan. Pag nahilaan natin pababa, ayun, makikita na natin na maayos. Ito, bolts po niya dito. So kung kaya naman di talaga natin pwedeng piliting hilain to kasi marami siya pagdadaanan, masisira siya. Kailangan yung baklasin talaga to. So gamit tayo na 8mm tapos mahugot na natin tong signal light natin. Kung reset yung gagamitin natin guys, mas reliable. Dami talagang gamit, di ba? So 8mm lang yan guys. Tapos counterclockwise. Tapos yan, kinamay na lang natin. Yan. So pagkatanggal po niyan, nung bolts natin, mahugot na po natin yung signal light. So hilain lang natin siya. Tanggalin muna kaya natin itong bakal. Or lulusot naman nata. Check ko ay hindi siya. So tanggalin muna natin itong bakal. So sa pagtanggal ng bakal, hilain nyo lang pababa yan. Ayan, para mahugot nyo. Tapos para ma-shoot nyo yung wire. Ayan, palabas. Huwag nyong pilitin na nandun yung bakal. Di talaga kakasya. So isa-isayin nyo muna yung wire. Ayan, sabay na pala lumabas. At ayun, so dito natin papasok yung ating bagong signal light. So ito yung luma. Fit na fit po yan. Ayun, fit po siya, parang ipapasal nyo siya dito. Yung stock. Pero yung sa aftermarket po natin, which is ito is hindi na po siya mag-fit dito ng todo. So para lang po sa stock itong configuration na to. So parang ipapasal dyan. Pero yun pa man, may paraan po tayo para mailagay siya dyan. So ilalagay lang natin siya dito sa unahang butas. So meron siyang tornilyuan dito. Tatanggalin po natin yung nut. Tapos parang ipapalaman lang po natin or ipit po natin siya. Bali yung nasa labas is ito. Tapos yung nut, ipit po natin siya dun sa likod.
So tanggalin lang po natin itong nut natin. Tapos lusot natin siya dito sa ilalim. Then pagkatapos, shoot po natin itong wire natin dito sa unahang butas. So mas okay siya dito sa unahang butas para yung fittings po niya is pag ganyan. Ayan, pag nalagay. Baduy kasi pag naka-atras siya dito eh. Ayan, dito sa pangalawa. Dalawa kasi yung butas niyan, pero mas okay siya dito. Tapos yung bakal po niya is ito, hindi na po natin mailalagay yan. Kasi nga, hindi natin mailulusot dito yung tornilyuhan niya. So yan, ito, tabi na lang muna natin. Just in case man, balik natin yung stock, di ba? So yun, pasok lang muna natin tong wire dito sa una. Ayan na, unahang butas, yan yung orientation yan. Tapos lusot lang natin siya. Tapos dito sa part na to, medyo ikot-ikutin ko kasi medyo masikip siya. Pero may shoot naman natin, tinry ko kanina. Ikot-ikot lang natin siya guys, para may pasok siya sa butas. Di naman masira yung rubber. Lalagyan lang natin ng konting pwersa para ma-shoot po siya. So yan, na-shoot na natin ng buo yung fittings po niya na yan, ang ganda tignan dito. So check nyo lang din orientation that nakaharap siya sa inyo. Baka medyo nakatagilid yan. Tapos ayun, nakikita ko na yung ano niya, purpose, no? Diba? Matamaan man yan. Twink. Wala lang, diba? Wala na yung problema natin about sa bali kasi flexible to. And tsaka hindi naman siya lumuluwang kapag nagagalaw. And tapos tornilyo lang natin siya dito. So dahil rubber to rubber yung connection niya, ayun, parang rubber to rubber din yung friction niya. Wala siyang bakal na tatamaan, kung kaya naman wala mababali. Ito rubber to eh. Ayun oh, 'di ba? So yun, shoot lang natin ulit itong nut dito, tapos higpitan na natin siya. Ayun, para naka-fix na po yung ating mga slim signal light. Yun, 'di ba? Alright. So higpitan lang natin siya. Ang cons lang niya dito is may butas siya dito. Pero para sa akin okay lang naman. Medyo lumiit na nga yung butas kasi napipi ng konti. Pero yun. Tapos sa paghigpit dito, konting persa ng 14mm. Ayan, para lang ano, wala talagang galaw. Di lumuwag. Okay na. Flexible, di ba? Walang galaw-galaw. Ganda, galing. O, diba? Hindi naman maputol yung wire niyan kasi nasa loob siya ng rubber. So yun, padaan lang ulit natin siya dito sa likod. Ito yung ano niyan, daanan. Para hindi rin kayo malito. Sa likod, ayan, reroute nyo siya. Tapos, idaan nyo dito sa may pin dito. Or yan, sa butas dyan. Yun. So yan, hindi naman siya sobrang haba, no? Magkakasya pa rin naman siya dun sa ilalim. So yun, kung ano yung ginawa po natin dito sa kabila, ganun lang din po yung gagawin natin dito sa kabilang side. So yan, nalagay natin siya. Ayan, kung makikita nyo naman, napakaganda. So tignan nyo lang yung alignment nyo, kung pantay siya, taas, baba, kaliwat, kanan. So para pag nilagay ninyo is di nyo na kailangan luwagan yung tornilyo. So yun, na-arrange na rin natin yung wirings nya. Ayun, pinadaan natin siya sa likod. Ayun yung daanan niya, likod, tapos dito sa clip. Ayan. So, hindi naman kayo malilito sa wire, dalawang wire, tapos yung isa para sa plate light natin. So, yun, kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. So, ipantay nyo lang itong dalawang tornilyuhan na to. Ito, saka ito, dito. Ayan o, dito sa butas na yan, tsaka sa kabila. Tapos itong butas na to, swak nyo siya dito. Ayan, doon. Tapos, naka-align na siya nun, guys. So, yun, lagay ko lang sa atin. Tapos, yung mga wire po natin, papadaan po natin siya dito sa taas. Ayan, itong mga nakabitin-bitin na yan. Na-shoot na yung mga wire dito, tapos na-align na natin yung dito sa ilalim. Tapos una nating higpitan yung tornilyo dito sa likod. So 10mm ulit, clockwise para umigpit. Yun. Tapos tignan nyo rin pala yung alignment, baka hindi align yung gulong nyo sa fender nyo. Ayan, so far sa atin, align naman. Tapos parang baliko pa to ng konti, so ayusin ko lang. Ayan, medyo okay na, pantay na, linear na, no? So, lagay lang muna natin yung mga wire. So, mamaya ko napakita sa inyo yung function niya, yung ilaw niya. So, sa pag-connect ng wire, gaya ng gawin natin yung orange, dito siya sa part na to, itong side na to, left side. So, ayan, kunin lang natin to. So, yung pula, papasok siya dun sa orange. Tapos, itong black, doon sa kulay green. So yan, dugtong na natin yung wire. So para masundan nyo at di kayo malito, bigyan ko ulit kayo ng walkthrough. So ito isang set, ito isang set. Itong sa left side po natin
Yan po yung may wire na orange tsaka green. So ito po yung galing sa signal light natin na bago, black at tsaka red. Yung itim, papunta po siya sa berde. Ayan, papunta siya sa berde. Tapos yung pula, papunta po siya dito sa orange. Ito, wag niyo itong pansinin. Ano lang to, dinugtong ko lang, tinap ko lang kasi galing nga yan dito sa taillight po natin. Yung kabila naman, may black at saka red din siya. Yung black, papunta rin po ulit siya sa berde. Green po yan na green, ayan o, green. Tapos yung red, papunta po siya dun sa sky blue. Tapos ayun, may tinap lang ulit ako na green dito, pero huwag nyo napansinin yan. Tapos ayun, yung para sa ano natin, ito sa plate light po natin, dinugtong ko lang ulit. Tapos sasabit po natin siya. Pero bago nyo siya isabit, ilagay nyo na yung reflectorizer nyo dito. Kasi isushoot nyo yan dyan, lalagay nyo yung bolts para matornilyo nyo muna dito. Kasi ito haharang to kapag nilagay nyo na to. So yun, may binili po tayo na bagong reflectorizer. Kulay puti para maiba, tsaka maganda tignan, bumagay sa motor natin. So ito, pagkakaalam ko, okay goods naman to. Hindi naman siya bawal sa LTO as long as nagre-reflect siya sa ating mga motor. So itong pula, ito yung original na ginagamit ng karamihan. Pero 50-50 pa ako dito, not sure lang. Pero para sa safety nyo, magpula na kayo. Ito for aesthetic purpose lang naman kasi to. Itong puti para maiba lang. Tsaka para bumagay siya sa carbon design po natin. Same size lang naman po, tsaka same yung tornilyuhan. Ayan, oh. So maglalagay din po ng link nito sa description kung trip nyo yung ganito, yung puti. Ayan, oh. So yun, may libre na rin siyang tornilyo. Lagay lang natin dito sa likod. Ayan, yun, all goods na. Ayun, pantay naman, di ba? Mas aesthetic siya tignan, mas maganda. So yun, pag okay na, sabit lang natin tong plate light, cable natin dyan, or socket. Tapos ito, baka electrical tape ko siya, kahit isang tupi lang, para hindi masyadong makalat. Tapos sabit natin siya dito sa hanger niya. Ayan, o, pasok natin lahat doon, para hindi po siya nakalawlaw. Ayan, malinis na yung wire natin dito, na-tape na natin, naangat na po natin. Tapos nilagay ko na yung mga tornilyo dito, kabilaan po yan. So next natin, itong cover na lang po. Tapos, okay goods na tayo. Ayan, all goods na, napakagandang tignan, di ba? Linear lang siya, tapos napaka-slim, oh. Ganda ng datingan, tapos sinabayan pa ng reflectorizer natin. So check naman natin, syempre, light check. Open natin yung motor natin. Tignan natin. So naka-hazard po siya. Check natin. Eh. Ganda. Buo siya ngayon, no? O, di ba buo siya ngayon? Kanina hindi siya nagpapabuo eh. Di ba ganda? Ganda. Ayun. Ayun, o, buo siya. Ganda. Eh. 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 Di ba kahit tamaan mo yan, baligtaran, taas baba, di ba hindi mo na kailangan ng protector. Angas. So yan, check natin, syempre isahan, signal light lang. Buo talaga siya, buo pala siya eh. Ito yung sumasabay guys, yung dinugtong ko. May video din ako niyan, nandito yung link kung gusto nyo makita. Pero yan o, ganda na ng signal light natin. Yung kabila naman, left ay yung right. Ganda. So check naman natin kapag gumagana yung motor natin. Ayun, gumagana yung motor natin. Buo naman pala siya eh. Ba't kanina hindi siya nagbubuo? Ayun, o, buo. Kanina kasi umabot lang siya dito, pero yan, nagbubuo naman pala siya. O, diba? Tignan natin yung kabila. Ayun, o, nagbubuo naman pala siya. Ayun, diba? Angas. Yan, diba? Hazard ang angas niya. So, buong buo siya ngayon guys. Buong buo yung kulay hanggang sa dulo. Ayun, o. Buong buo siya. So, nakikita natin buong kulay niya. Tapos, napansin ko lang, mas maliwanag siya compared sa stock natin. So, sa stock natin kasi isa lang yung ilaw. Ayun lang yung gitna. Tapos, ito, mas maganda siya. Mas maganda yung buga. Sabay naman sila. Hindi nagkakatugma. Ayun, o. Kahit tumagal na. Sabay naman lagi. Tapos linear lang, oh. Linear, diba? Sakto lang yung bilis niya. Sa case niyo kung sakali mang iba yung pattern niya, medyo mabilis, mabagal, check nyo lang din yung minor ng motor nyo. Kasi ito, nasa tamang RPM naman. Okay, goods naman siya, oh. And tuloy-tuloy naman siya.
O, di ba? Angat. So, about sa vibration, actually, hindi naman siya ma-vibrate, no? Sumasabay lang naman siya sa motor natin. So, kahit flexible siya, hindi naman siya ganun kalambot para mag-vibrate talaga. Ewan ko lang pag umaandar na. Ayan. Pero, ayan, naka-idle lang tayo. Ayan, no? Sakto lang siya. Hindi naman siya mag-vibrate tulad ng sa stock, oh. All goods, di ba? Tapos, ayan, no? Flexible, harap-likod. Ayan, no? Hindi siya napupundi. Hindi na-apektuhan yung ilaw niya kahit galaw-galawin natin. So, ibig sabihin, hindi na-apektuhan yung wire niya. Diba? All goods, diba? Galing. Ganda. Bibigyan po kayo ng update after a week, after a month ng paggamit po natin itong slim na signal lights po natin. Check natin kung magkakaroon ng sira or problema. So yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more click, the more you know. Palit ng slim type signal light para sa ating mga Honda Click. Bye bye.